na ginagamit natin ngayon is hindi siya talagang buo na Bible. So nasulat lang yung New Testament sa first century nung sa time ng mga apostles, pero hindi pa siya buo. Pero sino yung nagbigay ng listahan na kung ano talaga na dapat maglagay tayo ng 27 books sa New Testament, at total kung Protestant naman is 66 books, sa Catholic naman 73 books. Sino ba talaga yung nag-instruct or nag-decide na ito yung mga ilagay na libro? Kasi dati is nagkaroon ng mga fake gospel, nagkaroon na ng maraming mga sinulat, pero sino ba yung nag-decide na tawag nito, o anong mga libro yung ilalagay sa Bible? In short, who compiled the Bible po? Tayo kapatid na Feliciano, medyo tanong mo kasi hindi na pan-devotional yan no kapatid. Our program is more on spiritual, that is bibliology, no? And more on historically. Medyo mahabang talakay niya kapatid, no? Kasi may mga pag-uusapan tayo dyan, mga council. Whether we accept it or not, o tanggapin mo ito, ang paniniwala namin kapatid, ang tanging may karapatan kung sino ang magko-compile yung mismo mga unang lingkod ng Diyos, yung mga apostol, yung mga unang lingkod ng Diyos. Alam nila kung ang isang libro ay inspired kasi yung mga taong ito, sila yung mga kinasihan ng Diyos 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kaya alam nila Pablo, alam nila Timoteo, kung ano yung mga libro na hindi nila itinuturo. And we are also guided naman by the apostles kung ano yung mga aral na nagkulang ba yung mga libro na natagpuan, whether kung sino man ang gamitin na mag-compile ng Biblia o nakatagpo o pinagsama-sama, it doesn't matter because the Bible itself is also already compiled. Ibig sabihin, may mga libro na nun Mateo, Marcos, Lucas, mga sulat ni Pablo noong unang siglo. Yun ang sagot ko kapatid. It doesn't matter kung sino po yung nag-gathering o nakakuha. But the fact remain, kalooban ng Diyos ang Biblia na nababasa natin ngayon is a very authentic books. Yun po sagot ko kapatid. Salamat sa iyo. Ayaw mo brother, pwede